Law 9, breakups are not the end. At narito na tayo sa pangsyam na batas ng attraction. Ang mga breakups ay hindi katapusan ng mundo. Kahit masakit man at mahirap ang let go, ang pagkakaroon ng breakup ay hindi nangangahulugang ito na ang katapusan ng ating kwento. Sa halip, maaari itong maging bagong simula para sa mas maganda at mas makahulugang buhay. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit hindi dapat katatakutan ng mga breakups. Number 1, personal growth. Ang bawat ending ay pagkakataon para sa personal na pag-unlad. Magagamit natin ang oras na ito para mas kilalanin ang ating sarili, maging mas matatag, at mapabuti ang ating sarili para sa hinaharap. Number 2, finding the right one. Maaaring akala natin na ang nawala ay siya na ang the one. Pero tandaan natin na bawat relasyon ay tinuturo tayo papunta sa tamang tao para sa atin. Ang pagkawala ng maling relasyon ay nagbibigay daan para sa paghahanap ng tamang relasyon. Number 3, emotional resilience. Ang pagdaan sa breakup ay nagpapalakas ng ating emosyonal na katatagan. Pinapatatag nito ang ating kakayahang harapin ang mga pagsubok at lumaban muli para sa ating kaligayahan. Huwag tayong matakot sa mga breakups mga kaibigan. Bagkus, tingnan natin ito bilang oportunidad para sa pagbangon at pag-usbong ng mas mahusay na bersyon ng ating sarili. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula, at sa bawat sakit, may natutulungan tayong mabuo upang maging handa sa mas maganda at mas tamang relasyon. Kaya't i-embrace natin ang mga breakups bilang bahagi ng ating journey of self-discovery and growth. Let's use these experiences as fuel to propel us forward and find true happiness. Law 10, she plays with her hair, dresses to impress. Narito na tayo sa pang-10 batas ng attraction. Kung gusto ka ng isang babae, mapapansin mo na naglalaro siya sa kanyang buhok at nag-aayos ng kanyang sarili para mapahanga ka. Mga simpleng gestures, pero napakahalaga pagdating sa pagpapakita ng interes. Number 1, playing with her hair. Maaktuhan mo ang kanyang paghaplos o paglalaro sa kanyang buhok tuwing magkausap kayo. Kadalasan, ginagawa ito ng mga babae kapag gusto nilang ipakita na interesado sila at gusto nilang mapansin mo. Number 2, dressing to impress. Sa kanya ng pagbibihis ng mabuti at pag-aayos ng kanilang sarili kapag may date kayo o kahit simpleng pagkikita lang. Ibig sabihin nais niyang mag-iwan ng magandang impression at gusto niyang mapansin mo siya. Ang mga gestures na ito ay paraan ng subconscious mind ng isang tao para ipakita ang kanilang interes. Kaya't maging observant ka sa mga subtling signs na nagpapakita ng kanilang pagtangkilik. Tandaan, ang lalaki rin ay maaaring gumawa ng effort para ipakita ang kanilang interes. Pag-aralan mo rin ang significance ng kanyang mga kilos at malaman kung gaano kanya pinahahalagahan. So, pay attention to the little gestures, they speak volumes about her feelings towards you. At tandaan, importanteng connection ang ginagawa ang mga simpleng touch at gestures. Law 12, don't keep texting if left unseen. Narito na tayo sa pang-12 batas ng attraction. Huwag nang magpatuloy mag-text kung iniwan lang seen. Ang pag-iwan ng mensahe sa scene at hindi pagtugon ay malinaw na senyales na maaaring hindi interesado ang taong kausap mo. Number 1, respect boundaries. Kapag iniwan sa scene, magpakita tayo ng respeto sa boundaries niya. Maaaring hindi siya interesado na ipagpatuloy ang pag-uusap. Ang pag-text ng paulit-ulit ay maaaring magmukhang masyadong pushy o desperate. Number 2, read signals. Importanteng basahin ang mga signals na ipinapakita. Kapag hindi siya nagre-reply, mahalagang tanggapin ito bilang pahiwatig na baka hindi talaga siya interesado. Number 3, move on. Kapag nalaman natin ito, mas mabuting mag-move on at hanapin ang ibang tao na tunay na gusto tayong makausap. Sa mundong ito, maraming tao ang naghahanap ng meaningful connections, kaya't huwag nating sayangin ang oras sa mga taong hindi interesado. Tandaan, ang komunikasyon ay may dalawang panig. Mahalaga na parehong may interes sa bawat isa para maging maayos ang pag-uusap. Kung wala itong reciprocation, maiging tanggapin at maghanap ng taong mas handang maglaan ng oras at atensyon sa atin. Kapag iniwan tayo sa scene, it's a clear sign. So let's give ourselves the respect we deserve at hindi na mag-push pa sa isang sitwasyon na hindi talaga meant to be. Law 13, girls make it obvious when they like you. Narito na tayo sa pang-13 batas ng attraction. Kapag gusto ka ng isang babae, magiging obvious ito. Ang mga babae ay kadalasang nagbibigay ng malinaw na mga senyales kapag sila'y interesado. Ang ilan sa mga ito ay madaling mapansin kung magiging observant ka. Number 1, frequent communication. Madalas silang mag-make effort na makipag-communicate sa'yo, kahit na simpleng pag-usapan ng mga walang kwentang bagay. Kapag consistent ang kanilang pagtawag o pag-text, mahalagang senyales ito ng interes. Number 2, positive body language. Ipapakita na nila ang interes sa pamamagitan ng mga gestures, tulad ng pagngiti sa'yo, pagiging approachable, o kaya ay paglapit sa'yo kapag magkasama kayo sa isang lugar.
Number 3. Interest in your life. Kapag gusto ka ng isang babae, magpapakita ito ng interes sa buhay mo. Magtatanong siya tungkol sa mga hobbies mo, trabaho, pamilya, at iba pang personal na bagay. Gusto nilang mas makilala ka at maging bahagi ng mga stories mo. Tandaan, kapag gusto ka talaga ng isang babae, hindi nito ipagkahiwalay ang kanilang oras at effort para ipakita ito. Mahalaga na maging aware sa mga signs na ito para hindi tayo magduda o mag-wonder kung may gusto ba siya sa atin. Ladies, gusto rin naming sabihin na sa pagpapakita ng signs, mahalaga na malinaw at honest tayo sa ating nararamdaman. Para sa lahat, let's make it a point to recognize these cues and appreciate the effort put into showing affection and interest. Law 14, Career Chasing Women. Narito na tayo sa pang-14 na batas ng attraction. Ang mga babaeng nag-aasam ng kanilang career ay maaaring walang oras para magtayo ng pamilya o makipagrelasyon. Mahalaga na maintindihan natin na may mga tao na mas nakatuon sa kanilang mga profesional na mitiin bago ang kanilang personal na buhay. Number 1, priorities. Maraming kababaihan ang nagdedesisyon na unahin ang kanilang career. Mahalaga ito upang marating nila ang kanilang mga pangarap at maging matagumpay sa kanilang mga larangan. Number 2, time management. Sa oras na kanilang inilalagay sa trabaho at propesyon, maaaring hindi na nila maibigay ang nararapat na oras para sa relasyon o pamilya. May mga pagkakataon na hindi nila kayang balansehin agad ang dalawa. Number 3, independence. Ang pagiging career-focused ay nagpapakita ng kanilang independence at determinasyon. Ito ay isang aspeto na maaaring nakaka-attract rin sa iba dahil nakikita nilang ang isang babae ay may layunin sa buhay. Kailangan din nating respetuhin ang kanilang mga pagpili at suporta. Huwag nating husgahan kung ano ang kanilang priority dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Maging supportive tayo sa kanilang mga adikain at intindihin ang kanilang goals sa buhay. Sa makatuwid, importante na maging open tayo sa pag-intindi at paggalang sa mga kababaihang ito. Mahalaga rin na makita natin ang kanilang kapasidad na tumayo sa sarili nilang mga paa at makita rin ang positibong epekto ng kanilang determinasyon. Law 15, The right wife is one approach away. Narito na tayo sa pang-15 batas ng attraction. Ang tamang asawa ay isang approach lang ang layo. Kadalasan, kinakailangan lang ng tamang pagkakataon at lakas ng loob upang lapitan ng tamang tao na maaaring maging lifelong partner natin. Number 1, take initiative. Huwag maghintay na ang pagkakataon ang lumapit sa'yo. Kung may nararamdaman kang malalim na koneksyon sa isang tao, mag-take ng initiative at mag-effort na magpakita ng interes. Ang tamang tao ay hindi hihintayin na makita ka. Gagawa ka ng paraan para makilala siya. Number 2, be open and genuine. Sa tuwing makikipag-approach, maging tapat at totoo sa iyong nararamdaman. Ang authenticity ay isang katangiang hinahanap ng maraming tao. Ang pagkakaroon ng genuine na intensyon ay nagbibigay daan sa mas matibay na relasyon. Number 3, overcome the fear of rejection. Mahalaga rin na harapin ang takot sa rejections. Hindi lahat ng lapit natin ay magiging matagumpay. Ngunit ang pagharap sa mga pagkakataon ay nagbibigay sa atin ng mas malaking tsansa na matagpuan ang tamang taong para sa atin. Tandaan, sa mundo ng pag-ibig, kailangan natin ng lakas ng loob at tamang approach para masimulan ng magandang kwento. Ang tamang tao ay maaaring isang approach na lang ang layo, lumapit na at magsimula ng meaningful connections. Kaya mga kaibigan, let's not be afraid to take the step. Ang tamang asawa ay nandyan lang, naghihintay na maging bahagi ng ating buhay. Approach confidently, genuinely, and see where it leads. Law 16, don't be upset by rejection. Pumunta na tayo sa pang-16 na batas ng attraction. Huwag magalit o malungkot kapag na-reject. Sa buhay at sa pag-ibig, ang rejection ay bahagi ng ating journey. Mahalaga na hindi natin hayaan ang rejection na makaapekto sa ating self-worth o kakayahan na magpatuloy. Number 1, accept and learn. Ang bawat rejection ay pagkakataon para mas kilalanin ang sarili at matuto mula dito. Hindi ito nangangahulugan na may mali sa atin, kundi maaari itong indikasyon na may mas magandang bagay na naghihintay. Number 2, rejection is redirection. Isipin natin na ang rejection ay paraan para tayo'y madirekta sa tamang landas. May mga bagay na hindi meant to be, at ang bawat rejection ay pwedeng maging gabay patungo sa mas tamang tao o pagkakataon. Number 3, value and self-worth. Huwag hayaang ang rejection ang magdikta ng ating halaga. Ang ating value bilang isang tao ay hindi naaapektuhan ng opinyon ng iba. We build our own value by continuously growing, learning, and improving. Sa tuwing nakakaranas tayo ng rejection, mahalaga na makita natin ito bilang stepping stone para sa ating ikabubuti. Huwag mag-focus sa negatibong emosyon. Sa halip, gamitin natin ito bilang motivation upang magpatuloy at maging mas mahusay. Tandaan, ang bawat rejection ay bahagi ng ating paglalakbay.
huwag tayong panghinaan ng loob. Ika nga, bawat pagsubok ay may kasamang magandang pag-asa. Stay positive, keep moving forward, at laging tandaan na ang tamang tao at pagkakataon ay darating sa tamang oras. So, let's embrace rejection as part of our growth and journey towards finding the right connection. Hindi ito ang katapusan, bagkus, isa itong hakbang patungo sa mas maganda at mas tamang landas. Law 17, Men's Value over Women's Value. Ang pang-17 batas ng attraction ay tungkol sa pagkilala sa halaga ng mga lalaki at babae. Dito, pinapakita natin na ang halaga ng mga lalaki ay kadalasang binubuo sa pamamagitan ng mga achievements at character, habang ang sa mga babae ay kadalasan innate o likas na. Number 1. Men build their value. Ang lalaki ay nagtataguyod ng kanilang halaga sa pamamagitan ng mga tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay gaya ng trabaho, personal goals, at kontribusyon sa lipunan. Ang pagbibigay halaga ay nagsasangkot ng patuloy na pagsusumikap at pagpapabuti. Number 2. Women's innate value. Kadalasan, ang halaga ng babae ay nakikita sa kanilang natural na kakayahan na mag-alaga, magbigay ng emotional support at mag-offer ng stability sa relasyon. Number 3. Mutual respect. Mahalaga na kilalanin at irespeto ang halaga ng bawat isa. Ang bawat gender ay may kanya-kanyang lakas at kontribusyon na nagpapasaya at nagpapalalim sa relasyon. Ang pagrespeto at pag-appreciate ng isa't isa ay nagdudulot ng mas masaya at mas balansing relasyon. Sa ganitong approach, mas nakikita natin ang mas balance na pananaw sa mga relasyon. Ang pagkilala sa sariling halaga at ng iba ay susi sa pagbuo ng matibay at pangmatagalang koneksyon. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahalaga, kundi ang appreciation sa unique qualities ng bawat isa. Law 18, Makeup versus Personality. Narito na tayo sa pang-18 batas ng attraction. Ang makeup ay hindi sapat kapalit ng magandang personalidad. Tila napaka-basic na kaalaman pero mahalagang paalalahanan natin ang ating sarili na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob. Number 1. External versus internal. Mahalaga ang hitsura, ngunit ang tunay na koneksyon ay nakabase sa kung paano tayo makitungo at magpakita ng kabutihan sa iba. Ang makeup ay pansamantalang pagandahan, habang ang personalidad ay pangmatagalang impresyon. Number 2. Genuine connection. Ang isang magandang personalidad ay nakakagawa ng genuine na koneksyon. Ang mga tao ay mas naiintriga at mas naa-attract sa kagandahang ugali kaysa sa panlabas na itsura lang. Number 3. Confidence and kindness. Ang pagkakaroon ng magandang personalidad ay nagbibigay ng self-confidence. Ang kabaitan, pagset ng magandang palibot, at pagiging approachable ay ilan sa mga traits na nagpapaganda sa ating pagkatao. Tandaan, ang tunay na kagandahan ay nagmumula hindi lang sa makeup kundi sa ating puso at ugali. Huwag tayong mag-rely lang sa panlabas na anyo. Panatilihing maganda ang loob at ang iyong karakter. Kaya mga kaibigan, mas pahalagahan natin ang kagandahang hindi kumukupas, ang magandang personalidad. Iyan ang tunay na nag-a-attract ng meaningful and lasting relationships. Salamat sa pag-tune in mga kaibigan. Sana ay marami kayong natutunan mula sa 18 Laws of Attraction. Tandaan, ang mga prinsipyong ito ay gabay lamang at tunay na nagkakaiba, depende sa tao at sitwasyon. Ang pag-ibig at relasyon ay hindi eksaktong siyensya, kundi isang emosyonal at personal na paglalakbay. Bago tayo magpaalam, balikan natin ang mga natutunan natin ngayon. 1. Huwag maghabol, mag-attract. 2. Huwag pilitin ang isang relasyon. 3. Huwag kalimutang may iba pang tao. 4. Ang response time ay mahalaga. 5. Huwag mag-double text. 6. Kung gusto ka niya, gagawa siya ng paraan para makipag-usap. 7. Kung nagtataka ka kung gusto ka niya, malamang hindi. 8. Tratuhin ang mga babae na parang bata. 9. Ang breakups ay hindi katapusan ng mundo. 10. Ang paglalaro ng buhok at magandang pananamit ay senyales ng interes. 11. Struggle sa eye contact ay nagpapakita ng kakulangan sa interes. 12. Huwag magpatuloy mag-text kung na-left on scene. 13. Kapag gusto ka ng babae, gagawin nila itong obvious. 14. Ang career-chasing women ay maaaring walang oras para sa relasyon. 15. Ang tamang asawa ay isang approach lang ang layo. 16. Huwag malungkot sa rejection. Ito ay bahagi ng paglalakbay. 17. Ang halaga ng lalaki ay binubuo, habang ang sa babae ay karaniwang innate. 18. Ang tunay na kagandahan ay nasa personalidad. Salamat sa inyong pagsubaybay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share. I-comment nyo rin ang inyong mga karanasan o opinyon tungkol sa mga batas na ito. Gustong-gusto ko mabasa ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli, stay positive, keep attracting good vibes. At lagi nating tandaan na ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa pagiging totoo at genuine. See you next time mga kaibigan.